meron akong suggestion, ma'am. Na matulungan yung Office of the Vice President. Di ba kinaltasan siya ng budget? Yung 900 million budget niya, kinaltasan ni Dilima na 160 million ata yun. Kaya naging 700 million na lang yung budget ng Vice President. So, para sa akin, ma'am, parang huwag na tayo umasa sa kongresista. Bakit? Marami sa kanila may kurap eh. At the same time, makasarili. Ano kayang gagawin natin, ma'am? Tulungan natin ang Office of the Vice President. Halimbawa, 100 pesos per tao. Tapos, ma'am, halimbawa, yun yung sa mga taong naniwala kay Vice President. Naniniwala sa kanya. Yun lang ang ni-encourage natin na mag-volunteer, magbigay ng budget sa ating Vice President. Imagine kung 30 million Filipinos magtutulong para magkaroon ng budget ang Vice President, ma'am. 3 billion yan. Ang laki na may tulong yan sa Office of Vice President na makagalaw siya para tulungan yung mga nangangailangan, lalo na sa panahon ng bagyo. At ngayon, lindol. Kasi ang Vice President natin, ma'am, talagang pag merong kalamidad, ang bilis niya mag-responde kasi meron siyang satellite office. Sila yung kagad-agad na mag-responde. Ngayon, kung meron sabihin natin substantial amount of money, pundo para magkaroon ng goods, pagkain, ma-deploy agad ng Office of the Vice President doon sa lugar na nasa lanta. So ito yung bagong gawin natin, ma'am, na klase ng laban against sa mga politician na corrupt, na hindi kayo lang ang pinanggagalingan para umunlad ang bansa. Yung taong naniwala sa taong liderato na kaya niyang pagandahin ang bansa. At ako, ma'am, naniwala ako sa Vice Presidente ni Sara Duterte na kaya niya yan, ma'am. Kaya nga ang nangyari, pinagtutulungan siya para ibagsak. Pero ito tayong mga tao, tulungan natin si Vice President na makatayo. Hindi natin siya yan bumagsak kasi naniwala tayo sa kanya na kaya niyang ipangunahan ang bansang Pilipinas. So, tulungan natin siya, ma'am. So, halimbawa, tig 100, kaya nating magbigay, no? So, manawagan tayo halimbawa sa mga pare Katoliko, ministro ng Iglesia ni Cristo, na Islam, yung leader ng Islam, o pastor, mga abogado, yung mga ordinaryong tao, ma'am, na magtulong-tulong. Hindi tayo maumasa-asa sa politiko. So, pakita natin sa mga politikong iyan na kahit wala kayo, kahit ipagdadamot ninyo ang pera ng budget ng Pilipinas sa taong pinagkatiwala namin para tulungan yung tao ng leader na yun, ang mga taong nangailangan sa kanyang tulong, tayo nang tutulong. Kasi walang hiya yung mga kongresista na yan eh. Sila na nga yun dapat hindi bigyan ng budget, ma'am eh. Dahil sa kanila nang galing yung corruption. Kaya tayo mga ordinaryong mga tao, tulungan natin yung Office of the Vice President. Oo. Ito yung laban natin. Isigaw natin. Ilaban natin. Tulungan natin Vice President magkaroon ng malaking pondo ang kanyang opisina. Tulong-tulong tayo. 100. Kung may magbigay ng 20 pesos. Pero kailangan, ma'am, accounted yan. May mga taong nakapangalan yan para hindi sila pagdudahan. Baka sabihin na, galing to sa money launder. Hindi natin hayaan silang ang inggit kasing viral ngayon at paghiganti.